Nung panahon na yon, usong-uso ang kidnapan na pakana ng mga sindikato. Ang kaso, nagkamali sila ng kinidnap. Nakuha nila ang dalagang kapatid ng binatang si Damian. Ang magkapatid na Damian at Danica ay mula sa lahi ng mga aswang. Nagawa ng sindikatong kidnapin ang dalagang aswang nang biglang takpan ng isa sa kanila ang bibig nito ng panyong may pampatulog. Inilagay nila ito sa isang silid kung saan naroon ang iba pa nilang biktima. Nang magkamali si Danica, noon niya napagtanto na siya at ang mga kasama niyang kapwa niya dalaga ay nasa panganib. Hindi siya makakilos dahil sa itinurok na pampahina sa kanila. Nakagapos din sila at may busal ang mga bibig. Hindi naman masyadong nangangaba si Danica dahil batid niya nahahanapin at ililigtas siya ng kanyang kuya Damian. Sa mga sandalingang iyon ay nag-aalala na si Damian kung bakit hindi pa umuwi ang kanyang kapatid. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay, kaya't walang ibang magpoprotekta rito kundi siya. May katigasan nga lang ang ulo ni Danica dahil madalas itong gumala at maghanap ng mabibiktima sa ibang lugar. Madalas niya itong payuhan na huwag lalayo dahil delikado, hindi lamang sa mga nagroronda, kundi maging sa ibang kalaban nilang aswang. Pero lagi pa rin siya nitong sinusuway. Ngunit ngayon lamang ito hindi umuwi sa oras na napagkasunduan nila. Hindi mapakali si Damian kaya't lumabas siya para hanapin ang kapatid. Nang mga sandaling iyon ay binisita ni Jerome ang kapatid niyang madre na si Sister Aliana. Inaabutan niya ito ng pera bilang donasyon at tulong sa kumbento, ngunit tinanggihan iyon ng madre dahil batid nitong nanggaling ang pera sa masamang gawain ng kanyang kuya. Sinabi niya rito na mas makabubuti kung magbabago na lang ang kuya niya at piliin itong tahakin ang matuwid na landas. Iginiit naman ni Jerome sa kapatid na malupit ang mundo at sadyang hindi patas, kaya para magkaroon ng maginhawang buhay ay kailangan niya makipaglaro sa buhay sa kahit na anong paraan. Maipanalo lang niya ang laban. Handa siyang itaya pati ang kaluluwa niya, huwag lamang siyang bumaba mula sa trono niya ngayon bilang pinuno ng sindikato sa kanilang lugar. Napapailing na lang ang madre at sinabing ipagdarasal na lang niya ito. Bago umalis ay may ibinigay si Jerome kay Sister Aliana, isang lumang ipit na inirigalo niya rito dati. Kung sakali man daw na hindi na sila magkita, ay maalala sana ni Aliana ang mga pinagdaanan nilang hirap noong maliliit pa sila at maalala siya nito bilang isang mabuting kuya at hindi bilang pinuno ng sindikato. Tumango si Aliana at yumakap sa kapatid. Matapos iyon ay tumalikod na ito sa kanya at nilisan ang kumbento. Pag-alis ni Jerome doon ay siyang silip naman ni Damian mula sa puno malapit sa gate ng kumbento. Bilang aswang na may matalas na pang-amoy, nasundan niya ang pinuno ng sindikato. Batid na niyang nasa poder nito ang kapatid na si Danica. Pero ngayong nalaman na niya na may kapatid itong madre na iba na ang plano ni Damian. Hindi mo na siya aatake, gusto mo na niyang iparamdam kay Jerome kung paano mawalan ng kapatid. Luminga muna siya bago tinalo ng mabilis ang bakod ng kumbento. Tila pinapaboran siya ng tadhana nang makita niya ang madre sa hardin ng kumbento na inaayos ang mga bulaklak. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa, inatake agad niya ang madre. Sa isang iglap ay naisakay niya ito sa motor at pinaharurot iyong palayo roon. Takot namang napakapit ang madre sa baywang ng binata. Hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Kung paano siyang naisakay agad nito sa isang motor ay hindi niya maisip. Basta sa mga oras na yon ay wala siyang ibang nararamdaman kundi takot na baka madisgrasya sila dahil sa mabilis na pagpapaandar nito at sa takot kung ano ang pakay sa kanya nito. Napadasal na lang ang madre. Matapos ikulong ang madre ay kinontak ni Damian ang pinuno ng sindikato at sinabing hawak niya ang madreng kapatid nito. Kung gusto niya itong mailigtas ay kailangan nilang magpalit na kapatid sa kapatid. Natatawa namang ni-reject lang ni Jerome ang tawag ni Damian ni hindi inalam kung sino ang tinutukoy nitong kapatid sa mga bihag nila. Subalit nag-utos siya na hanapin ang binata ayon sa rumehistrong tawag nito. Ipinag-utos niya sa mga tauhan na kitilan ito ng buhay at ibalik ng ligtas sa kumbento ang kapatid niyang si Sister Aliana. Dahil naman sa matalas na pandinig ng aswang na si Danica ay nalaman niya na kumikilos na ang kanyang kuya Damian. Batid niyang pinaglalaroan na nito ang pinuno ng sindikato. Kaya lihim siyang napangiti. Sinabi niya sa mga kasama niyang bihag na huwag silang mag-alala dahil hindi magtatagal at makakalaya silang lahat doon.
Hindi na sila maibibenta sa mga parokyano ng sindikato. Habang nakagapo sa upuan, sinabi ng madre kay Damian na magsisi ito sa mga kasalanan habang may pagkakataon pa. Natawa na lang si Damian. Ang dapat daw na sinasabihan niya ng ganon ay ang kuya niyang makasalanan. Dahil marami na raw itong ipinahamak na buhay. Isa pa, ang tulad nilang aswang ay walang kinatatakutan dahil batid nilang walang puwang ang gaya nilang nilalang ng dilim sa langit. Lalo pang nadagdagan ang takot ni Sister Aliana nang mapagtantong ang kaharap niya ay isa palang aswang. Pero nilakasan pa rin niya ang loob at sinabi na ang lahat ng nilalang sa lupa ay may karapatang maging mabuti at hindi bulag ang Diyos sa mabubuting nilalang, kaya't umasa siya na maliligtas siya at makakapasok sa langit kahit siya ay anak ng dilim. Napailing na lang si Damian, nagbingi-bingihan sa patuloy na pagdakdak ng madre hanggang sa makatulog na rin ang madre at lumungay-ngay ang ulo sa upuan. Napatitig si Damian sa nakatulog na madre. Nakaramdam siya ng awa rito at tila naakitin siya sa maamo nitong muka. Lumipas na ang ilang araw. Mukhang hindi naman interesado ang kuya nitong pinuno ng sindikato na iligtas ito, kaya pinili na lang niya nakalagin ang tali nito. Nagulat pa ang madre nang pagkising niya ay hindi siya nakagapos at wala na rin doon ang binatang kumidnap sa kanya. Nagmamadali siyang tumayo at umalis sa lugar na yon, pero hindi muna siya bumalik ng kumbento. Alam niya kung saan ang hideout ng kuya niya. Gusto niyang matulungan ang lalaki na babawi ang kapatid nito. Pinapasok naman siya ng mga tauhan ni Jerome dahil kilala siya ng mga ito, ngunit hindi siya tumuloy sa opisina ng kuya niya. Palihim niyang hinanap ang silid kung saan nandoon ang mga bihag. Bahala na kung magalit man sa kanya ang kuya niya, basta alam niya na tama ang gagawin niya. Hindi naman siya nahirapan na hanapin ang silid kulungan dahil panay ang dasal niya na matagpuan agad ito. Ang problema ay wala siyang susi. Bumalik siya sa isang tauhan na nakita niyang may nakakabit na mga susi sa pantalon. Balak sana niya itong lansihin, subalit kayo na lang ang pagkabigla niya nang mula sa bintana ay atakihin ito ng lalaking kumidnap sa kanya. Si Damian, sinakman nito ang lalaki sa liig at winakwak ang dibdib. Nagkaroon ng pagkakataon si Sister Aliana na kuhanin ang susi mula sa nakahandusay na lalaki. Nagulat naman si Damian nang makita siya roon at sabay din silang nagulat nang umalingaw ang putok ng baril mula sa isang tauhan ni Jerome. Nakipagpatintero sila sa mga bala nito hanggang sa marating nila ang silid kulungan. Nanginginig ang mga kamay ng madre habang binubuksan iyon, lalo at hindi pa niya mahuli ang tamang susi. Habang tinitipo ni Sister Aliana ang mga bihag, ay nilalabanan naman ni Damian ang mga tauhan ni Jerome ng mag-isa. Nang makawala si Danica sa pagkakatali, ay tinulungan na rin ito ang kuya niya na sagpangin ang masasamang tauhan ng sindikato. Hindi makapaniwala si Jerome sa nasaksihan. Sa takot ay nagmamadali siyang tumakas bago pa siya mapatay ng magkapatid na aswang. Hahabulin sana ito ni Damian, ngunit pinigilan siya ni Sister Aliana. Hayaan na raw ang kuya niya bilang kapalit ng pagtulong niya sa mga ito. Sinabi rin ng madre na gusto niyang sumama sa magkapatid. Tinanong ng binata kung bakit. Ani Sister Aliana, hindi rin niya alam ang tunay na dahilan kung bakit ninanais niyang sumama sa binata. Siguro dahil nakita niya ang kabutihan ng puso nito nung bihag siya. Hindi siya nito hinahayaang magutom. Pagkamat nakagapos sa upuan ay palagi nitong sinisiguro na hindi mahigpit ang tali niya at hindi siya masyadong nahihirapan. Inalagaan siya nito kahit nasa hindi maganda silang sitwasyon. Kaya batid niya ang kabutihan ng puso nito kahit ito ay isang aswang. Napahugot na lang ng malalim na paghinga si Danica at sinabi sa Kuya Damian niya na pagkakataon na nito na magkaroon ng love life. Tila nahiya naman nagkatinginan sina Damian at Sister Aliana. Matapos makauwi sa kani-kanilang tahanan ng mga bihag, ay tuluyan nang hinubad ni Sister Aliana ang kasuotan niyang pangkumbento at sumama na kina Damian at Danica. Humingi siya ng tawad sa Diyos kung mas pinili niya ang lalaking unang itinibok ng kanyang puso. Si Jerome naman na pinuno ng sindikato, sa takot sa nasaksihan niyang pag-ubos ng magkapatid na aswang sa mga tauhan niya, ay natagpo ang pagala-gala sa kalye na wala sa katinuan. Hindi matiis ni Aliana ang kapatid, kaya dinala niya ito sa mental hospital. Habang palayo sa kuya niya, ay naiiyak na tinanggal ni Aliana ang ipit na bigay sa kanya nito at hinawakan iyon ng mahigpit sa kamay. Sa payapang bukid, pinasalamatan ni Aliana si Damian dahil sa isang iglap
ay nagawa nitong baguhin ang kanyang buhay. Sana raw ay mabago rin niya ang buhay ni Damian. Sana ay magawa nitong maiwasan ang pambibiktima sa mga tao. Nangako naman si Damian na unti-unti niyang susubukan na tuparin ang kahilingan ni Aliana. Silang magkapatid. Sumandal ang dalaga sa balikat ng binata at hinagka naman siya ng binata sa noo. Tahimik nilang pinagmasdan ang ganda ng payapang kapaligiran na sana ay manatiling payapa hanggang sa masilayan ito ng bubuin nilang pamilya. Shoutout to Sophia, Jessica, and Adol Montes. To God be all the glory.